Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa mapayapa at maayos po tayong kalagayan lahat, mga kababayan. Ito po mga katambay, tayo po ay nagkakaisa at magkaisa po tayo para po sa malawakan na protesta po natin. Para po sa muling pagbabago ng ating bansa, mga kababayan, sa pagkakalugmok na ginawa po ng binagoongang Pilipinas, mga kababayan. Makibalita po tayo sa ating mga kababayan, sa nagaganap po sa ating bansa. Unahin po natin sa EDSA, na hando po sila Ka Eric, mga kababayan, at syempre tingnan din po natin ang kaganapan sa Luneta at syempre po sa Malacanang, sa mga nagpuprotesta po nating mga kababayan. Umpisahan na po natin, tingnan po natin at tayo po'y makaisa, mga kababayan. Sana po magtagumpay po ang ating po layunin na magbago o talagang mapalitan na ang administrasyon po ng binagoongang Pilipinas dahil sa pinagagawa po nilang katarantaduhan at kawalangian at korupsyon sa ating bansa, mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin mga kababayan. Panuorin po natin sila Ka Eric. Ang may pinakamalaking nilakaw sa kaban ng bayan, Marcos! Sir Marcos! Sir! Hindi ibig sabihin na ikaw ay nakakangat sa edukasyon. Hindi ibig sabihin ikaw ay nakakangat sa hanap buhay o sa kinatatayuan o kinatitindigan ng buhay natin ay disente at marangal kayo. Tama! Karamihan na magnanakaw, yung pinakamagnanakaw, saan nakatira? Si Saldico nakatira sa Valle Verde 6. Correct? Yung mga congressman, saan nakatira? Exclusive subdivision. Tama. Ito mga ito, ginamit ang mga ordinaryong bayan o ordinaryong taong bayan, yung party list nila. Tingnan nyo kung sino ang nakikinabang. Kaya, huwag po ninyong pigilan na maihayag ng mamamayan ang totoong saloobin. Ang paniningil ng taong bayan sa araw na ito ay walang iba kundi si Marcos at si Romualdez. Tingnan niyo ho, ang pagkain ng mga mahirap, lugaw. Ang sumisigaw na hustisya, lugaw. Yung kanilang pagkain, magkano ang pondo na ginawa, na binigay ng kanilang party list na yan? Milyon! Nakaw pa rin yan! Nakaw pa rin yan! Mahirap kayo! Kala ko ba, bawal sa simbahan ang magnanakaw? Kung nagtutulit, pwede pa rin. Basta magtulit ng nakaw, pwede pa rin. Bakit mas kinakanlong nyo yung may pinakamalaking nakaw sa bayan mo? Ayun, malaking tanong. Bakit ayaw nyo si Inen, si Marcos at si Romualdez? Bakit ayaw nyo papanagutin ang pumagkakalihan at sa taling sa pulang-pulo ng pandarambong? Bakit tahimik kayo? Galing kayo kay Presidente Duterte dahil binumura kayo para magising kayo. Ngayon, kayo, kahit mas demonyo pa sa pinaka-demonyo si Marcos, pinakatihan nyo, binoproteksyonan nyo, nasaan ang moral, spiritual obligation ninyo sa tao. Mga pari kayo, mga ipokrito. Yun po ang tinatawag na ipokrito. Ayaw nyo sa kunwari pumapakain ng mga kriminal, turukista at mga sindikato at kulap. Kaya ayaw nyo kay Duterte. Pero gusto nyo ang magnanakaw na mag-ahari para naman dambungin at bulabugin ang pondo ng Harapan na to, komunista versus para sa bayan. Ano ang ginagawa nyo? Yung pinapatay ng mga ating, ng mga ordinaryong membro ng pamilya, pinagtatanggol pa ninyo. Galit kayo dahil tinatamaan kayo. Nasaan na ang moral, spiritual obligasyon nyo, mga pare kayo. Kaya sa araw na ito, dito tayo nagtitipon sa EDSA. Kung tayo sa ito, ang magtatang EDSA ay para ang bayan, kailangan sa simbahan at kritan. Dahil noong unang panahon
ayuda sa ating mga kapwa Pilipino. Nauulit na naman ngayon ang istorya ng ating bansa. Ngayon, malinaw po na ayaw nilang mapakinggan ang totoong boses ng paniningil at totoong boses ng panawagan ng mamamayan. Mga kabarihan, Kung si Captain Dato, tinatawagan natin kung pwedeng lumapit sa harap at makapagbigay nito sa amin matatayani ng inyong panawagan. Captain Dato, ayun po! Harapan to, komunista versus tunay na nagmamahal sa bayan. Music background tayo. Malakan sir, labanan natin itong mga baluktot na mga paninindigan ng komunista. Dito tayo sa Itsasrae na Robinson Galleria. Icon nyo sa Yan si Captain Dado. iba ang matapang na tagapagtanggol ng mamamayan. Si Captain Dato Enrique, PNA Class 1983. Bagong pagkakadens. Ito po ang class para nila. Go ahead, Captain Dato. Magandang hapon sa mga tanghali sa mga lahat. Ano ba ang pinaglalaban? Jerry, salamat. Ano ang pinaglalaban natin? May problema tayo kasi ang mga Pilipino. Magandang Ati-ati tayo. maligayang Matambay. araw ng protesta. Mayo 20. Yan po, at tingnan naman po natin mga tambay, ang kaganapan naman po sa Luneta. Yan po sa EDSA Shine, mga katambay, nandiyan po sila Kap Dado at marami pa po yan. Sila Ka Eric at marami pa pong darating dyan, mga kababayan. At dito naman po tayo sa EDSA, tingnan naman po natin ang kaganapan. Sa EDSA po yan, dito naman po tayo sa Luneta. Tingnan po natin ang kaganapan sa Luneta, mga kababayan. Sana po magtagumpay po tayo para po sa tama at ang ating bansa po ay maisalba na po natin sa kawalangian at katarantaduhan na ginawa nilang 3 taon at ibinaon pa tayo sa pagkakautang, mga kababayan. Nandito naman po mga tambay. Ito po sila Prof Malu naman po ang nahandito, mga kababayan. Tingnan po natin at pakinggan po natin sila Prof Malu Tikiya po, mga kababayan. Siya po ang nagsasalita. Ito po. Saan kinuha ang pondo, saan ginamit. Ang mahirap po dyan, yung foreign assisted project, yung counterpart, pag tayo umutang sa ADB, sa Japan, etc. Ang counterpart to, inalis nila. Linagay nila sa unprogram fund. Anong ibig sabihin nun? Abay, may agreement tayo. Linagay sa unprogram fund. From the unprogram fund, ginamit para sa infrastructure. Hindi lamang po flood control. Ang sabi, iilan lang daw yan. Di ba ho, sino ho ba nag-announce na may 5,500 flood control fund? Hindi ho ba ang Pangulo? Yung second zone niya? Okay. Siya ang nagmalaki na natapos. Ay bakit pagkatapos ng 1 taon, nawala? At bakit all of a sudden, ang sinasabi, 15 contractors lamang. Pag tinignan nyo ang sumbong sa Pangulo, nakafix lamang sa ilang kontratista. Tama po si Manong Chavit. Tingnan nyo ang Ilocos Norte. Kasi yun ho ang napakahalaga. Kung titingnan nyo ang bawat lugar, Ilocos Norte, isama nyo na ang Davao City, isama nyo ang Leyte, isama nyo ang Sorsogon. Yun ang patas. Okay na ho, huwag nyo na akong panyalan. Sanay naman ho tayo sa... So, ang napakahalaga ho niyan, patas lamang ang laban. Walang agrabyaduhan. Inagrabyado niya si Juan de la Cruz eh. Bakit hindi maging patas ang gobyerno para makita natin sino ba talaga ang para sa atin, sino ang nagsisinungaling at sino ang nagnakaw? At napakahalaga ho yung BIR, ako ho ay may letter of audit, personal. At ang kumpanya ko binigyan din ng letter of audit. Anong
Anong ibig sabihin yan? Hinaharas na ho ako. Kasi kritiko ako. Hindi ho ako kritiko ng administrasyon. Mahal ko lamang ang Pilipinas. Mahal ho natin ang Pilipinas. At kaya tayo nagkri-criticize dahil gusto natin maayos ang Pilipinas. Iisa lamang po ang ating bansa. Hindi naman ho ako nag-OFW, bumalik ho ako dito sa kagustuhan ko makatulong sa bansa ko. Pero... Yan po mga tambay, ang kaganapan po, kasama po natin dyan si Professor Malu Tiquia. Ito po ay sa Camp Aguinaldo po mga tambay, nasa Camp Aguinaldo po siya mga kababayan. At ito naman po sa Luneta Park mga kababayan, ang mga kababayan naman natin sa Luneta Park mga kababayan. Tingnan po natin, yan po sila, ang mga kababayan po natin sa Luneta Park. Ano po natin, yan po. Nagtitipon-tipon na rin po ang mga kababayan natin sa Luneta Park. Talagang sinisigaw po nila na, dito po, halo-halo po yan mga tambay, pati po ang mga komunista, mga grupo po ng mga kaliwa. Siyempre po, mga iba po ang layunin niyan, ang pakay niyan, mga kababayan. Sana po, ang katotohanan po ang ating pong samahan at magtagumpay po ang kapayapaan. Siyempre po, at ang katarungan ay manaig, mga kababayan. Yan po ang kaganapan naman po sa Luneta. At tingnan naman po natin mga tambay, ang kaganapan naman po sa Malacanang naman po mga kababayan, malapit po sa Malacanang at nahandyan din po ang ating mga kababayan. Siyempre po, bantay sarado po ng mga kapulisan po yan mga kababayan, ang Malacanang, hindi po nila pababayaan yan. At ang ano naman po mga tambay, ang tingin naman po natin dito kahit po ano gawin ay hindi naman po bababa ito. Dahil nga po yung mga ganito pong klase na tao ay matakaw po ito sa kapangyarihan. Mga kababayan, kahit ano po ang gawin mo, mga wala na pong konsyensya yan. Yang ganyang klaseng mga leader, hindi na po kinakatigan po sa katawan ng konsyensya yan. Yan po, mapapaalis lang po natin yan pagka po yan ay hinugot o kinuha, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin ang kaganapan po sa may papuntang Malacanang naman po, mga kababayan. Yan sa Menjola po yan mga kabayan. Napakarami. Dito po tayo. Taas ang kamao natin. Taas ang kamao. Taas natin. Activate taas ang kamao. Taas natin ang magkakasama tayo. Taas po yung kamao. Taas ang kamao. Labas po dyan. Tagalog naman po eh. Mabuhay na natin. Tayo. Mabuhay tayo ninyo. Mabuhay tayo lahat. Mabuhay tayo mga kasama. Mabuhay ang pamumuhay ng Pilipino. Yan po mga kabayan, ang kaganapan naman po sa may Mindiola po mga tambay, sa Mindiola, sa may Malacanang po mga kababayan. At tingnan naman po natin yung iba, tingnan po natin kung ano po ang kaganapan po. At talaga ang galit po ng taong bayan ay talagang yung paghihirap po natin ang nahandyan po talaga, grabe po. Mga kababayan, yan po at mag-abang-abang pa tayo mga kababayan kung ano po ang mangyayari po at kaganapan sa mga darating pa pong oras. Sana po mga kababayan ay magtagumpay po tayo at yung ating pong hangarin na pagbabago at muli pong makabangon ng ating bansa sa ginawa po nilang pagkakalugmok, pagkakabaon sa utang at kanila pong mga pagnanakaw, kawalanghiyaan.
at talagang puro pasakit at pahirap ang binigay nila sa taong bayan, lalo-lalo po ang ating kalagayan, ang ating ekonomiya, at ang ating mga napakamamahal na bilihin na sa ating kakarampot na kinikita ay talagang sila naman po ang nagpapasasa, samantalang tayo nagtitiis po sa hirap at talagang halos magdikdik na lang tayo ng asin, mga kababayan, at sinasanay tayo sa noodles at sardinas, samantalang sila ay talagang araw-araw po nagnanakaw at ang pera po natin, ang pera ng buwis, ang buwis po natin ay talagang sila lang po ang nakikinabang, hindi po ang buong Pilipinas o mga Pilipino ang nakikinabang dito, mga kababayan. Sana po, dahil nakita na po natin, mga kababayan, ang pinagagawa po ng mga taong ito, mga sakim, at talagang grabe po, lumala ang problema ng hinayaan lang po nilang hinayaan dahil po ang unang layunin lang pala nila sa ating bansa ay hindi po maglingkod, kung hindi po manatili sa kapangyarihan na hindi na mawala sa kanila ito. At talagang pati ang pera ay niwalang hiya po nila, mga kababayan. Kaya mag-abang-abang po tayo, sana po magtagumpay po. Yung sinasabi nga po natin, paulit-ulit po tayo, magtagumpay po sana tayo. At ang kapayapaan ay talagang hindi po dumanas ng dugo. Napaka-importante po yan, mga tambay, na hindi po dumanas ng dugo at maging mapayapa po. Dahil pwede naman po natin gawin yan. Dahil nung panahon po ni Estrada, ni Erap, ay naging mapayapa po. Napalitan po ang liderato ni Erap. Kung natatandaan po ninyo, ay hindi po dumahas o sinasabing talagang ang buhay ng mga Pilipino ay hindi po nalagas, mga kababayan. At naging mapayapa naman po ang noong mga panahon na yon. Ang isa lang po talagang napaka-bisa na mangyayari po ang ating pong mga dasal ay kung sasama po at kakatigan po tayo ng mga tinatawag na tagapagbantay ng ating bansa, tagapagtanggol ng ating bansa, ang mga men in uniform, mga kababayan. At patuloy po sana tayo, mga kababayan, na siyempre po, tingnan po natin at magbantay po tayo, magmatsyag, kasi po nahandyan pa rin po ang mga makakaliwang grupo. Mag-iingat po tayo, mga kababayan, mag-iingat po tayo sa mga layunin po niyan, yung mga makakaliwa, dahil mahirap na po. Dahil po ang gobyerno natin ngayon ay nag-iintay lang po yan at hindi po natin alam kung ano po ang mga balak niyan. Dahil nakita naman po natin, pagka nagplano po yan, mga kababayan, medyo delikado po. Katulad po ng ginawa nila kay dating Pangulong Duterte na tinraidor po nila. Basta-basta na lang po nila kinuha sa airport nang walang due process. Traidor po mag-isip umano ang ating pamahalaan. Napaka-traidor po, mga kababayan. Mahirap po magtiwala umano sa galawan po ng pamahalaan po ngayon, mga kababayan, lalo-lalo po sa paggamit ng batas. Mahirap na po na sila po ay gumawa ng meron pong sabwatan na mangyari. Wag naman sana na yung iniisip po natin at komento ko po na magkaroon po ng sabwatan yan at meron pong itong mga makakaliwang grupo ay manggulo at talagang gumamit sila ng sinasabing dahas at mauwi ito sa sinasabing deklarasyon ng martial law. Wag naman po sana ito pong mga masasamang tao na ito ay sila po ang maghari at yung kanila po ang sinasabing yung kanila kawalanghiyaan ay maghari sa ating bansa. Wag naman po sana at magbantay po tayo, mga kababayan. At siyempre, ang ating po mga men in uniform, magkaroon naman po kayo ng kahihiyan. Sa ating po mga men in uniform. Mahiya naman po kayo sa taong bayan. Taong bayan ang nagpapakahirap, ordinaryong mamamayan, middle class, nagpapakahirap, mga taxpayer, mga business sector natin nagpapakahirap. Tapos, ang nakikinabang lang po ay mga politikong mga magnanakaw sa ating bansa. Kayo po ay swelduhan ng taong bayan. Taong bayan ang dapat nyong pagsilbihan. Hindi po ang mga politikong magnanakaw sa bayan. Huwag naman po sana.
kayo ay nagsisilbi sa mga politikong magnanakaw sa bayan. Mahiya naman po kayo sa ating po mga men in uniform. Sana po makita nyo naman po ang kahirapan ng taong bayan, pagkakalugmok, pagkakabaon sa utang na walang nangyari, at makita rin nyo po ang isang damukal na pinagnanakaw ng mga korap na mga nagpakademonyo, mga politiko at mga naglilingkod kuno sa ating bayan. Pati ang mga sinasabing mga contractors, siyempre po kasama na po 'yan eh. 'Di ba? Mga tauhan sa DPWH, sa COA at sa lahat halos sangay ng gobyerno ay talaga nagkakaroon po ng malawakan korupsyon. Dahil po pagka-korap po ang puno, korap po 'yan. Pag yung sinasabi nga pagka-korap ang nasa itaas, hanggang baba ay gagawa ng korupsyon. Dahil po susunod po sila sa tinatawag na agos ng korupsyon. Mga kababayan, maki-update po tayo mga kababayan at magbantay at magmatsyag. Tingnan po natin ang magiging kaganapan po sa mga susunod pong oras mga kababayan. Yan lang po mga kababayan ang ating pong komento. Mabuhay po tayong lahat at magkaisa. Sana po ay tayo po'y magtagumpay mga kababayan. At sa mga kababayan po natin na nakikiisa po at talagang humahanap talaga ng katarungan at ang ating bansa ay hindi po malugmok ng tuluyan sa pagkakalugmok sa pusali, sa imbornal, sa kumunoy, sa basurahan. Maraming salamat po sa ating po mga kababayan. Maraming salamat po. Sana po tayo po magtagumpay. Ingat po kayo mga kababayan. Ingat po. At sa Pangulo po ng bansa, makonsensya naman po kayo, Mr. President. Mr. President, hindi nyo na po kaya na isalba ang ginawa po ninyong pagwawalang hiya umano sa ating bansa. Hindi nyo na po kaya, hindi nyo na po kakayanin. Yan po ang nakikita po namin. Hindi nyo nakakayanin, lalong-lalo na po sa pagsugpo ng korupsyon at pulburon at kriminalidad at kasama pa ang makakaliwa. Hindi nyo kaya, Mr. President. Yan po ang aking komento mga kababayan. Maraming salamat po mga kababayan. Yan po muna ang ating pong update at abang-abang po tayo. Ingat po tayo mga kababayan. At paalam po muna mga kababayan. Ingat po tayo. Bye-bye.